Natapos ko na ang trabaho ngayon. Ay. Sa mga kaibigan ko, bakit may isang tao na tinatawag na Jigong? Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya idinagdag. Hindi ako pinapayagan ng Buddha na mag-apoy sa Lingshan. Kung walang apoy, paano ko naman? Masusunog ang manok para sa pagdarasal. Akala mo talaga na ikaw si Jigong na parang pagkain at inumin lang ang dumadaan sa tiyan. Nagpapanggap na santo, Nigel Iloko. May kasabay pang advertisement ng rice cooker. Tawanan natin siya. Jigong Abot, wala ba kayong rice cooker sa Lingshan? Gamitin mo itong bagay na ito para maglaga ng manok. Mas masarap ito kaysa sa inihaw. Sige nga, may ganitong kahusay na kagamitan sa tatlong mundo. Anong daan ka, dakilang tao? Pakiusap, tanggapin mo ang regalo ng maliit na monghe. Balahibo ng Buddha na bumabagsak sa dragon. Binabati kita sa pagkuha ng kasanayan ni Jigong. Balahibo ng Buddha na bumabagsak sa dragon. Bakit sobrang init ng mga binti ko? Totoo bang si Jigong ito? Totoo o hindi? Kaya pala nakakausap ko ang Diyos sa cellphone ko. At makakuha ng litrato. Maaari kong ipadala ang mga bagay mula sa mundo. Bitawan mo ako. Tulungan niyo ako. May tao. Maliit na prinsesa. Walang darating na tutulong sa'yo. Sumama ka na sa akin. Tulong. Nang ahas pang mangbuli sa harap ko. Subukan mo ang aking Rohan Dragon Leg. Bakit di ka pa umalis? Umalis. Totoo ang mga paa ng Buddha na bumababa sa dragon. Magpapadala ako ng larawan sa cellphone. Makakakuha ako ng gantimpala mula sa Diyos. Hindi ba't magiging mayaman ako nito? Mabuting tao. Ito ay 20,000 piso. Mangyaring tanggapin ito. Mayroon pang hindi inaasahang sorpresa. Grabe, kaya pa niyang basta-basta. Maglabas ng 2,000. Hindi na magtatagal. Hapon na. Uuwi na ako. Ikaw na rin, umuwi ka na. Sige. Na-detect na ang balanse mo sa renminbi ay lampas sa 1,000. Binabati kita, na-upgrade ka na sa ikalawang antas. I unlock ang bagong karakter na si Landlord Ye. Kahit na pwede pa palang i-upgrade base sa balanse. Ngayon, medyo maganda ang teleponong ito. Pinayagan ako ni Jigong na kumita ng maraming pera at pati na rin ang Luohan Dragon Leg. Mag-unlock pa ng isang Landlord Ye. Siguradong walang masama rito. Pagkatapos kong umuwi, susubukan kong pag-aralan mabuti. Hindi ko alam kung maglalabas ba ang lupa Diyos na ito ng bagong post sa social media. Sobrang namimiss ko ang lutuing manok na inihurnong sa lupa. Naghahanap ako ng malaki-laking halaga para bilhin. Talaga bang meron? Ito ay isang malaking gawain. Ako ay may sapat na lutuing manok na inihurnong sa lupa. Ngunit kailangan kong itaas ang presyo nito ng kaunti. Kamusta, lupa Ginoo? Mayroon akong inihaw na manok na gusto mo. 50,000 yuan bawat isa. Maaari bang itanong kung anong uri ang gusto mo? 50,000, napakamura naman. Ito ba ay inihaw na manok mula sa mundo? Hindi mo naman ginagamit ang manok ng Diyos para magpanggap, di ba? Tama. Maaari ba kitang lokohin dito? Ngayon, hahanapan kita ng pinakamabentang produkto. Sinigang. Sigurado ka bang 50,000 RMB lang? Bigyan mo ako ng 3. Talagang malaking kliyente ka. Ang transaksyong ito ay talagang negosyo na 150,000 yuan Binabati kita, nakuha mo ang 150,000 yuan. Nakita na ang balanse ay 200,000 yuan. Tindahan sa mundo ng mga engkanto. Ngayon, ang magagawa ko lang ay i-unlock ito. Unang antas ng mga engkantong pil at espirito na simbolo. Ang mga pang-umpisa ay nagkakahalaga ng 50. Bibili muna ng isang piraso ng lakas na simbolo. Subukan ko. Ito ay isang 20 kilogram na bakal na bagay. Ang pangunahing kapangyarihang simbolo ay ganito kalakas. Kaya nitong pumutok ng pader. Sabi ko, pinsan, anong ginagawa mo? Napakalakas ng tunog. Hindi ako makatulog ng maayos. Halika, halika, kumuha ka ng 2 kahon ng sigarilyo bilang kabayaran. Ako itong pinsan mo. Kakatabi ko lang. Palaging humihingi sa akin ng mga bagay-bagay. May utang siyang 10,000 piso. Hanggang ngayon ay hindi pa nagbabayad. Saka siya pa talagang manghihingi ng sigarilyo. Ngayon, kailangan kong makuha ang utang ko. Ngayon ay mukhang may kaalaman siya. Ang bilis mong lumabas. Yung usok. Nagsusumigaw ka pa ba? Bakit ang lakas ng tama mo? Bilisan mo. Bilisan, ibaba mo na ako. Ako ang kuya mo. Oo, anong sabi mo? Kapatid, ikaw ang aking kuya. Kuya, ibaba mo ako. Kailangan mo pang bayaran ng utang ko.
Babayaran ko na. Sandali lang. Magta-transfer ako sa'yo ngayon. Nagawa na. Pumasok na sa Alipay ang 10,000 piso. Ay, may bagong order mula sa malaking kliyente. Ay, kaibigan, sobrang sarap ng lutong manok mo. Nakatapos na ako. Maaari bang magbenta ka pa sa akin? Mukhang talagang patok ang lutong manok na ito. Kailangan kong kumita ng malaki dito. Siyempre, napakamahal ng mga bagay dito sa pamilihan. Ngunit talagang maganda ang gamit. Sa hinaharap, mukhang marami ang gagastusin. Lupa, mukhang talagang mahilig ka sa inihaw na manok. Bakit hindi ka nalang maging ahente ng inihaw na manok sa inyong lugar? Isang tao lang, gaano ba karaming makakain? Kung makakakuha siya ng bentahe sa pagbebenta nito, doon talaga makikita ang kita. Dahil sa pagiging matagal na kliyente, ibebenta ko sa iyo ng 80,000 bawat isa. Mabibenta mo ito sa labas ng 100,000 bawat isa. Hindi lang araw-araw kang makakakain ng inihaw na manok, kikita ka pa ng kaunting extra, di ba? Mukhang magandang ideya ito. Sige, bigyan mo ako ng 10 piraso. Ibibigay ko na sa iyo ang bayad ngayon. Binabati kita, nakatanggap ka ng 800,000 yuan. Nakita ang balanse na 970,000 yuan. Binabati kita, umakyat ka na sa antas 4. Na-unlock ang bagong karakter na si Herb Picker. 770,000. Ngayon, meron na akong ganito kalaking pera. Kailangan kong tingnan sa shop, kung meron bang bagong pwedeng bilhin. Binibenta ang restore pill ng 200,000. Pero tingnan natin ang epekto. Parang basta hindi mamatay, maibabalik pa. Kaya siguro sobrang mahal nito. Sige, kakain muna tayo. Tapos na ang breakfast. Bakit hindi pa nagpo-post yung batang ito sa social media? Miss, ayos ka lang ba? Bulag ka ba? Bumangga ka pa sa ating ginang. Tawagin niyo ang iba, bigyan siya ng aral. Sandali. Ikaw ay savior. Ikaw yung nagligtas sa akin kahapon. Akala ko isa ka pang ginang. Hindi nakakapagtaka na kagabi. Madali lang niyang kinuha. 20,000 pesos para sa akin. Miss, nagkamali ka ng tao. Tingnan mo ang suot niya. Maaari bang pag-usapan ng iyong tagapagligtas? Tagapagligtas, ako si Yu Feifei. Ang tatay ko ay direktor ng Yushi Group. Sakto lang na umuwi ako sa bahay para bisitahin si Lolo. Sumama ka na lang sa akin. Kahapon, ang lahat ay masyadong nagmamadali. Yung 20,000 ay talagang napakakonti. Sige, babayaran kita ng maayos. 20,000 pa lang ay konti. Mukhang talagang mayaman sila. Ay, sino ba ang tatanggi sa pera? Hindi kailangang magpasalamat sa bawat isa. Ang pangalan ko ay Fuma. Kung ganun, sabi na ng malaki at maliit na Ginoo, sasamahan kita. Ginoo. Sa wakas, nakabalik ka na. Biglang nagkasakit si Lolo. Kakaabot lang ng batang Ginoo ng gamot. Naghahanda na siyang magbigay ng gamot. Mabilis kang pumunta at tingnan mo. Yung pinsan ko, simula nang maampon siya, ay matagal nang nagnanais ng mana. Sa tingin ko, siya ang dahilan ng sakit ng tatay. Kakaabot lang niya dito. Hindi ko akalain na makakasalubong ko ang ganitong sitwasyon. May bagong na-unlock na recipe ng restorative potion sa aking tindahan. Lunas sa lahat ng sakit. Tamang-tama ito para magamit. Dahil hindi ka umiinom ng gamot, paano ka gagaling? Ito ay isang recipe na pinaghirapan kong hanapin. Nakuha ko lang ito ng mabuti. Uminom ka na lang. Malugod na pagtanggap, mahal na tao. Bilang isang batang mangungulekta ng gamot, palagi kong nakikita, may problema ba ang gamot na ito? Sa itaas, ang Diyos ng gamot, maari mo ba akong tulungan na tingnan kung may problema ang gamot na ito? Mapanganib na lason. Sandali lang, mabuting tao, nakita mo ba ang nangyari? Ang gamot na ito ay nakakalason. Hindi ito pwedeng inumin ng matanda. Pinapakain ko ng gamot ang tatay ko. Paano ito magkakaroon ng lason? Parang nagmamalinis ka na parang isang albularyo. May paraan. Ikaw ang magpagaling. Ako ang gagawa. Ako ang gagawa. Ngunit kung gumaling ako, ano ang sasabihin ng batang Ginoo? Kung magagaling mo ang aking ama, tiyak na, pagsasabihan ko siya. Kung magagawa mong gamutin lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa iyo. Matagal ko nang hinihintay ang salitang ito. Ang lunas na kayang magpagaling ng lahat. Asa na sa iyo. Walang tunay na tao na hindi nagtitiwala sa gamot ng doktor, na ito ay peke, di ba? Kaya nitong pagalingin ang tatay ko. Ganoon ba talaga? Naniniwala ako. Ito. Tatay, kumusta ka na? Paano nangyari to? Nagising ka.
Nasa malabo akong estado nitong mga nakaraang araw. Kakatapos ko lang makaramdam ng kaunting linaw. Kumusta, batang Ginoo? Yung taya na ginawa mo sa akin dati. Hindi ka naman maglalaro, di ba? Imposible. Lahat ay nagkataon lang. Walang makakapagligtas sa tatay ko. Kung sigurado ka, batang Ginoo, alam mo ba ang tungkol sa matandang Ginoo? Anong nangyayari sa katawan mo? Kung gusto mong magpanggap, okay lang. Inumin mo lang yung gamot. Ito. Inumin mo. Yung gamot na ikaw ang nagluto. Hindi mo ba kayang inumin? Talagang sobrang nabigo mo ako. May tao, tumawag ng pulis. Huwag, huwag, tatay. Salamat pa rin sa'yo ngayon. Kung hindi, baka nga talaga naipagdiwang ng batang ito ang panalo. Mahal kong tao, may 5 million dito sa card. Bilang pasasalamat, maliban dito, may gusto pa bang makuha ang mahal kong tao? Maaari silang makipag-ugnayan sa amin sa pamilya Yu. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamahalaga sa buong pamilya Yu. 5 milyon. Kung gayon, tatanggapin ko na ito ng may pagpapahalaga. Binabati kita sa pagpasok ng 5 milyon. Nakita ang balanse na, 5,770,000. Binabati kita sa pag-akyat sa antas 7. Naka-unlock na ang bagong tauhan na si Zusian. Mukhang bago si Zusian. Dahil wala nang ibang ginagawa, hindi na ako magtatagal dito. Mahal na kaibigan, may mga bagay ba sa bahay? Ako. 就让我女儿送你回去吧，恩人，下次我一定当面答谢。 Ayos. Ang pinsan ko, kamakailan lang ay umunlad na. Ganito kaastig na mamahaling sasakyan. Kasama pa ang magandang babae na naghatid sa kanya. Kailangan kong kausapin siya. Paano siya makakalimot sa pinsan niya kapag umunlad na? Sobrang mainit ang pagtanggap ng pamilya niya. Walang oras para sa akin. Pumunta na sa mga kaibigan ng lasing na Diyos. Ay, kahit gaano pa kaganda ang alak ng langit, hindi ito kasing natatangi at masarap ng sa lupa. Mula ngayon, wala na talagang lasing na Diyos. Hindi ba't madali lang ito? Anong multi-craft beer? Ibibigay ko sa iyo ang isa, para malasing ka sa bango. Mayroon akong magandang alak dito. Nais kong ibahagi ito sa mga lasing na Diyos. Talagang mapagbigay ang batang kaibigan. Hindi ko akalain na may ganito karaming magandang alak. Talagang labis ang aking pasasalamat. Ito ang aking palamuti na Jade. Kapag isinusuot ito, kahit ilang daang tasa, hindi ako malalasing. Ang regalo para sa kaibigan ay bilang pasasalamat na. Isang jade na pendant na hindi madaling lasingin. Talagang kakaibang bagay ito. Sana magkaroon ng pagkakataon. Nasubukan ito, napakabuti. Kapatid, may oras ka ba? Lumabas tayo at uminom ng isang baso. Walang hirap na nakuha ang lahat. May oras ka ba, pinsan? Labas tayo at mag-inom. Ang ganda ng jade na ito. Siguradong mahal ito. Mga mamahaling sasakyan, magaganda, at alahas. Talagang umunlad na ang pinsan ko ngayon. Ngayon, kailangan kong lasingin siya. Pipilitin kong ibigay niya ang sikreto sa kayamanan. Sakit. Noong nakaraan, dati, hindi ko alam. Ngayon, lumabas tayo at uminom. Bilang paghingi ng tawad mula sa pinsan ko. Hindi ko akalain na darating ang pinsan ko para mag-imbita ng inuman. Tamang-tama, masusubukan ko itong jade pendant, Terra. Halika, ngayon tayo. Mag-inuman tayo ng 2 beses. Kuya, umiinom ka pa ba? Pwede na ba nating ilagay ang mga ulam? Anong ulam ang ilalagay? Hindi ko pa nga naipapakita sa'yo. Paano ka naging mayaman? Tanungin mo na lang siya. Matagal ko nang alam na hindi siya tapat. Yun pala ang plano niya. Pero talaga namang maganda itong jade pendant. Lasing na si kuya. Ako naman, wala pa rin pakiramdam. Kawani. Inumin na. Sir. May natitirang alak pa ba? Kumain ka. Kung gusto niyang pumasok, sige lang. Basta siya ang magbabayad. Sige. Meron pa ba? Nasusunog na. May batang nakakulong doon. Tulungan niyo kami. Pan. Aking anak na babae. Bitawan mo ako. Asawa, kalma lang. Malapit na ang bumbero. Ginoo, asawa ni Wang. Nakablock ang bomberong sasakyan sa kanto. Kailangan pa ng hindi bababa sa 10 minuto. Paano maghihintay ang bata? Napakasama talaga nito. Pangarap, anak ko.
Delikado ang sitwasyon. Wala nang oras para mag-alala pa. Sana ay may mga bagay na pang-iwas sa apoy sa tindahan ng mga Diyos. Ayon sa iyong pangangailangan, naghahanap kami ng isang beses na amulet laban sa apoy para sa iyo. Presyo 30,000 yuan. Napakamahal. Mahalaga ang buhay. Bibilhin ko na. Umalis kayo, lahat. Lahat, maglikuran. Ay. Kapatid, nalasing ka na sa alak. Huwag. Baka wala na ang pera at tao. Ay nako, wala nang oras. Ay, kapatid. Talagang hindi ka nagkamali sa 300,000 amulet ng proteksyon. Hindi ko talaga nararamdaman ang init. Nasaan ang bata? Nahanap na. Huwag matakot. Kuya ang tutulong sa'yo. Halika. Kuya. Pumikit ka at niyayakap kita ng mahigpit. Kuya, malalabas na tayo agad. Yung mabait na batang lalaki pumasok na. Sana hindi siya magkaproblema. Lumabas na. Anak. Ako, ang pinsan ko. Diretso sa apoy at nailigtas ang isang bata. Walang masyadong nasaktan. Salamat sa'yo, naisalba mo ang anak ko. Oo, ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo natakot lang yung batang babae. Talagang astig itong taong ito. Sobrang superhero. Salamat sa iyo, Ginoo. Dumating na ang fire truck. Mabilis na mag-evacuate ang tao. Lahat, bumaba na kayo. Kailangan pang ipagpatuloy ang mga gawain sa sunog. Ginoo, pakisulat ang ulat mamaya, tungkol sa inyong katapangan. Mag-a-apply kami ng nararapat na gantimpala. Maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan. Ginoong Fu, narito ang aking business card. Itong card ay ang pinaka-premium na VIP card ng ating Wang Clan. Ng ating Wang Clan, mayroon kang 5 na milyong piso na pondo para sa withdrawal. At bukod pa doon, lahat ng gastos mo sa mga negosyo ko sa ilalim ng Wang Clan ay libre lahat. Ginoo Wang, Ginang Wang, huwag kayong mag-alala, kayo po ay aming inaalagaan. Basta't okay ang bata. Tagapagligtas, kami sa Wang na komersyo. Sa ilang araw, magkakaroon kami ng isang salo-salo. Sana ay makapunta ka, para makapagbati-bati tayo sa lahat. Mula ngayon, ikaw na ang bahagi ng aming Wang na komersyo. At ng mga negosyo nito, lahat ng mahalagang tao ng grupo. Kuya Superman, kailangan mong dumating ha. Hihintayin kita. Sige. Tara na. Congratulations, pumasok na ang 5 milyon. Nakita ang balanse na 1,077,000. Congratulations, umakyat ka na sa level 9. Na-unlock ang bagong karakter na Erlang Shen. Nasa langit ang tao. Nawala ang aso sa mundo. Ito ang kasalukuyang lokasyon. Sino sa mga kaibigan ang makakatulong sa akin na mahanap ito? Siyempre, may malaking gantimpala. Ang aso ni Erlang Shen ay nasa Wang's Merchant Association. Kapatid, ang galing mo ngayon. Pero hindi inaasahan. Nakakita pa nga ng sunog. Sa susunod na pagkakataon, aayain ka ni Gen na uminom ng maayos. Ate, kuya, Ginoo Wang. Inimbitahan niya ako sa kanyang handaan. Uminom ka na lang mag-isa. Tinitingnan ng lokasyon ni Shashen Quan sa telepono. Talaga nga nasa Wang Clan Business Association tayo. Xiao Tian Quan, ayon sa nakasanayang paraan ng pagpapadala ng mga kalakal sa langit, kailangan lang kumuha ng larawan, at maipapadala na ito pabalik sa langit. Ay. Saan nang galing ang taga-probinsya, at nanlaban sa akin? Ako ay malayo na pamangkin ni Ginoong Wang. Ganitong mga salo-salo, hindi para sa mga katulad mo na basta nalang makapagkuha ng litrato. Tao. Palayasin ang taong ito na walang kaalaman sa lugar. Palayasin siya. Ay. Sinasabi ko, ako ay personal na inimbitahan ni Ginoong Wang. May karapatan ka bang saktan ako? Kung ikaw, kung kilala mo si Ginoong Wang, tatawagin kitang ama. Mga tao, galaw na. Kuya, sa wakas nandito ka na. Hindi akalain ng batang pinsan na maalala mo pa si Kuya. Kuya, alam ko na darating ka. Bakit nandito ka sa labas? May nangyaring hadlang ba? Hindi ayaw ni Kuya na pumasok. May mga masamang tao na humahadlang kay Kuya. Kuya, sabihin mo sa akin kung sino ang may ganang humadlang sa'yo. Ikaw ay espesyal na bisita para sa akin at kay Papa. Sino pa ang maaaring humadlang? Siyempre, itong nasa harapan mo. Ito nga. Sabi niya siya ang iyong tatay na. Malayong kamag-anak na pinsan. Kami na mga taga-baryo, hindi namin kayang harapin ang ganitong tao. Bakit hindi ko maalala na may malayong kamag-anak na pinsan si tatay?
Ikaw siguro yung pumapalit lang para sumali. Anak na babae, paano mo masasabi yan? Ako ang iyong pinsan. Noong bata ka, niyayakap pa kita. Tingnan mo, may mga litrato pa ako dito. Sige na, Kuya Ma, huwag na tayong makipagtalo sa kanya. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Pumasok na tayo. Huwag na tayong makipagtalo. Tara na. Anong tinitingnan mo? Kamag-anak ako ni Wang Zong. Pan, nakakita ka ba ng lugar na ito? May isang aso dito. Sinasabi ba ng kuya na tungkol sa aking wangkay? Syempre nakita ko iyon. Nakuha ko iyon 2 araw na ang nakalipas. Sasama kita para hanapin iyon. Ang dakilang asong hiwaga ay naging si Wangkay. Pero since alam ni Pan kung nasaan ang aso, mas madali na. Tara. Wangkay, ito si Kuya Superman. Sine, tinatawag ka ng may-ari. Kuya, babalik ako mamaya para makipaglaro sa'yo. Asong hiwaga, asong hiwaga. Nahuli na kita. Bumalik ka na sa langit. Ito ba ang iyong asong si Xiaotian, Lang Shen? Oo, salamat, kaibigan. Nakapagpagsabihan na ako sa kanya. Huwag siyang mag-ikot-ikot, kaibigan. Ang aking mata ay makakakita ng mabuti at masama, totoo at hindi. Maaari mong maunawaan ang lahat. Walang hindi nakakaalam sa buong mundo. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang kapangyarihan ng langit bilang aking pasasalamat. Ito ang kapangyarihan ng langit. Ito, kaya nitong tumingin sa loob. Ito, kaya nitong tumingin sa loob. Napakakamangha-mangha nito. Ginoo. Anong hinahanap mo? Kailangan mo ng tulong. Wala naman. Medyo masakit lang mata ko kanina. Ngayon ayos na, salamat sa pag-aalala. Ayos na kung ganun. Ay. Bakit ikaw na naman? E di naisalba mo lang ang pinsan ko. Akala mo na parang sikat ka na. Yu Ying. Isa kang anak na babae ng Liu Group, anak na prinsesa. Bakit nakikisama sa isang mahirap at walang kwentang tao, na tulad niya? Tingnan mo ang suot niya. Hindi nga makabili ng mamahaling suit. Huwag mong ibaba ang iyong antas. Ito ay isang natatanging limitadong edisyon sa buong mundo. Palaging gustong ipakasal tayo ng pamilya. Ito ang regalo ko sa iyo para sa iyong pakikipag-ugnayan. Ano ba to? Siguradong peking ito. Ikaw, walang alam. Ano ang alam mo? Ito ay talagang ipinadala ko sa isang tao, mula sa ibang bansa. Ginoong Joe, tinanggap ko ang iyong kabutihan. Ngunit ang usapan tungkol sa kasal ay hindi pa tiyak. Napakamahal na regalo ito. Hindi ko ito matatanggap. Bata, sinasadya mo ito, hindi ba? Ilang beses na akong napahamak dahil sa'yo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Wala namang iba akong sinabi. Kung sinasabi mong hindi totoo, edi hindi totoo. Ito ay espesyal na. In-order ko mula sa ibang bansa. Kung ayaw mong maniwala, magtanong tayo sa isang eksperto. Ginoong Fu, nandito pala kayo. Ang hirap naman hanapin. Ano bang nangyari? Ginoong Wang, narinig ko na mayroon kayong kaalaman sa mga alahas. Hindi ko alam kung makakatulong kayo sa pagsusuri. Kung totoo o hindi ang bracelet na ito na hawak ng inyong pamangkin. Si Ginoong Fu ay nag-aalala lang na siya ay maloko. Hindi niya akalain na siya ay mapagkamalan. Magkano mo nabili ang pulse ring ito? Nakalimutan ko na ang tiyak na halaga. Basta mahal siya. Hindi ito maaaring peke. Kailangan kong sabihin ito. Peke ang pulse ring ito. Joe, nahulog ka sa bitag ng iba. Kailangan mo pang pasalamatan si Ginoong Fu. Talagang nagpapasalamat ako kay Ginoong Fu. Talagang mabait siya. Siyempre. Iniligtas niya ang pinsan mo sa sunog. Ang dahilan ng pag-eniaya kay Ginoong Fu ay upang ipaalam ito sa lahat. At ipakilala siya. Ito si Ginoong Fu. Siya ang malaking biyaya ng aking pamilya. At siya rin ang pinakamahalagang bisita ng kumpanya ng Wang.
Ito ay hinanap ko para sa inyo. Isang mataas na gamot na walang kulay at lasa. Kahit na ang mga Diyos ay hindi ito matutuklasan. Naghihintay si Liu Yuing na maging handa ang lahat. Ang pamilya Liu ay may malaking negosyo. Kailangan pa rin sa akin yan. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap na mataas pa rin. At yung si Fuma. Hindi ko siya palalampasin. Si Yu Ying, nagpadalos-dalos lang ako kanina. Inumin ko ito bilang pambayad sala. Sana hindi ka 别 masaktan. 往心里去。 Oy, sandali. Tiyak na may problema ang alak na ito. Ginoo Joe, ang sinasabi mong nakasakit kanina ay ako. Bakit nag-alok ka ng inumin kay Miss Liu? Ginoo Fu. Wala kang kinalaman dito, Fuma. Ay nako, itong espesyal na inuming ito. Sa tingin ko pa rin na, mas mabuti na ang gamitin ni Joe Xiao para sa sarili niya. Bakit? Hindi ka makainom ng ganitong magandang alak. Alam mo ba ang dahilan? 知道。 Mukhang taos-puso ang paghingi ng tawad ni Joe Xiao. Kaya't makikipag-inuman ako kay Joe Da Xiao. 喝一杯。 Kalilimutan na natin ang hindi pagkakaintindihan noon. 结 Paano? 果如何？ Mabait si Ginoong Fu. Uminom ka na, Xiao Zhou. Ito ay isang mahalagang bisita ng Pangulo ng Wang's Chamber of Commerce. Kung hindi ka iinom, parang hindi mo siya pinapahalagahan. Ako. Maraming tao ang nakatingin kay Xiao Zhou. O baka talagang may problema ang alak na ito. Hindi ka makainom. Ay, Yu 岳 Ying. 阳，我的岳阳。 Halika, yakapin mo ako, Ginoo. Ginoo, anong nangyari sa iyo, Ginoo? Ginoo. Masyadong mahina ang inuman ni Joe. Sobrang kaiya-hiya ito. Mukhang hindi siya lasing. Parang nalasing na siya. 中药了。 Pero hindi ba siya ang nagdala ng alak na iyon? Hindi ba siya ang nag-serve nito? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Mainit, sobrang init. Tatay, gusto ko si Liu Yuing. 岳阳， Tawagin ang tao, dalhin ang binata. May problema sa alak na iyon ni Ginoong Fu. 酒有问题。 Siya ang nagpasakit sa sarili niya. Ginoo Wang. Kanina lang. Yung tungkol sa anak ng tiyuhin ko. Ano? 什么？ Yung anak ng tiyuhin ko, gumamit ng ganitong kalasong paraan. Ipadala ang tao. Ipagbigay alam. Agad na itinatigil ng Wang Merchant Association ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Joe. Mula ngayon, kami sa Wang ay parang walang kamag-anak na Joe. Ginoong Fu, maraming salamat sa inyo ngayon. Iningatan ninyo ang aming Ginoo. Ito ang maliit na pasasalamat mula kay Ginoong Liu, ang 10 milyong halaga ng shares sa Liu Group, at isang blangkong kasunduan sa pakikipagtulungan. Inaasahan ni Ginoong Liu na makipag-ugnayan sa iyo, ng mas malalim pang relasyon. Ginoong Liu, sobrang magalang naman kayo. Ito talaga ang karapat-dapat sa iyo. Ginoong Fu, utang ko sa iyo ang isang malaking pabor. Binabati kita sa pagdating ng 10 milyon. Nakita ang balanse na, 2,077,000. Binabati ka sa pag-akyat sa antas 11. Naka-unlock na ang bagong tauhan na si Shiji Niyang. Narinig ko na ang Balang Chicken Bloodstone sa mundo ay pinakamakakatulong sa aking pagsasanay. Sayang, kakaunti lang ang ganito sa mundo. Bala na bato ng manok. 10 Bala na bato ng manok. 10 Bala na bato ng manok. 10 Ito ay isa sa mga bihirang bato sa pusta ng mga bato. Dahil napakamahalaga nito, ngayon, wala nang kahit isang larawan. Alam mo pa ito. Wala nang kahit isang larawan. HMM. Kung walang larawan, 照片 saan ako pupunta para maghanap ng bato para sa 找石头卷， babaeng Shiji? Kung interesado ka, 看看。 pwede tayong pumunta sa lugar ng pagsusugal ng bato. Pero karaniwang hindi nakikita ng mga tao. Kailangan lang talagang subukan ang swerte. Magandang lugar ang pusta ng bato. May kakayahan akong makita ang mga bagay-bagay. Hindi ba't ito ang tamang pagkakataon? Sana ang sinasabing pusta ng bato ay talagang walang nagamit na. Bala na batong dugo ng manok. Ginang. Leo, mukhang marami kang alam tungkol sa mga pusta sa 后 bato. 微了解。
Hindi ko alam kung maaari kitang abalahin. Para sa isang rekomendasyon. Syempre, walang problema. Ikaw naman talaga ang aking kabaitan. Sabihin ko sa iyo, ang mga bato dito ay nahahati ayon sa rehiyon at presyo. Bumili na at huwag nang bawiin. Buksan na agad. Ang kita at lugi ay nakasalalay sa iyong paningin at swerte. Kaya't sinasabi na mataas ang panganib. Naiintindihan ko. Salamat, Ginang. Leo, malugod na pagdating, Ginang. Leo, pasensya na at hindi kita naasikaso. Matagal ka nang hindi bumisita. Bumalik ka dito ngayon para tingnan kung anong bato ang gusto mo. Napakabait ng boss. Dumating ako ngayon dahil interesado ang kaibigan ko. Ginoong Fu, ito ang may-ari ng lugar ng pagsusugal ng bato. Ay, ginoong bisita, matagal ka nang nagmamasid. Hindi mo alam kung anong bato ang gusto mo. Mayroon bang bilang na dugo ng manok? Ito, wala talaga. Pero, kaibigan, kung may nakita kang magandang bato, maari kong ipagkaloob sa iyo ang isa. Oy, boss, mukhang maganda yung bato na yan. Ang mga ipinakita ng boss kanina ay mga mamahaling orihinal na bato. Hindi siya interesado dito. Ito ay mga tambak ng basura lang. Ginoo Fu, sigurado ka ba? Oo, ito na yun. Pakinggan ang pagputol ng ginoong ito. Pakinggan ang pagputol ng ginoong ito. Ganito ang pagputol, walang laman. Malamang talaga na hindi na maganda. Ipagpatuloy. Mula sa anggulong ito. Diretso na hiwain. Ito ay naging pula. Dugo ng manok. Balen Chicken Bloodstone. Sobrang ganda. Balen Chicken Bloodstone. Naglalaro ako ng sugal sa bato ng mahigit 10 taon. Unang beses kong makakita ng tao na nagmamaneho, na galing pa sa basura. Ang galing ng batang ito. Sa wakas, nakita ko na ang epekto nito, kahit na medyo maliit lang. Sana huwag magsawa si Lady Shiji. Mayroon akong belang chicken bloodstone dito. Hindi ko alam kung pasok ito sa panlasa ng mga Diyos. Talagang swak na swak ito sa akin. Hindi ko akalain na may makakakita ng ganitong bagay. May nakakakita pa pala nito. Ngayon, tiyak na sasulong ng gusto ang aking pag-unlad. Ang batang ito ay tunay na magaling. Ito ang aking dating kasangkapang bato, ang pugon. Kayang mag-digest ng lahat ng bagay at magpalakas sa katawan ng isang immortal. Nakita kong may swerte kang makatanggap nito. Pinapanday ang lahat ng bagay upang pakanabangan ang katawan ng Diyos. Mukhang magaling talaga. Sana ito ay maging kapaki-pakinabang sa akin, isang mortal. Din. Ay, bisita. Ang iyong bloodstone. Gusto mo bang gawing alahas para sa koleksyon? O nais mo itong ibenta? Ang bagay na ito ay, nagamit na ng gusto. Mas mabuti pang ibenta ito para kumita. Ano sa tingin ng boss, magkano ito? Ay nako, kliyente, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Balen Chicken Bloodstone. May merkado pero walang presyo. Kung talagang gusto mong magbenta, dapat ay hindi bababa sa 8 na numero. Kung ganun, boss, magtrabaho ka na. Tulungan mo akong ibenta ito. Salamat, Boss Zhao. Sa aking lugar ng pagsusugal, lumabas ang ganitong uri ng yelo. Kapag kumalat, malaking balita iyon. Kailangan ko pang pasalamatan kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Siguradong makakabenta ako ng magandang presyo. Sige. Hindi ko inakalang. Talagang makakabukas tayo ng Balen na Chicken Bloodstone. Kailangan ko ring pasalamatan si Ginoong Liu sa pagsama sa akin dito. Lahat ito ay swerte ni Ginoong Fu. Masyado nang madilim, uuwi na ako. Sa wakas, nag-iisa na ako. Matagal ko nang gustong subukan ang batong pugon na ito. Ngayon, bibili na ako ng ilang dekalidad na bagay. Uuwi ako at susubukan ito. Sabi ng matandang tao, kayang ihalo ng batong pugon na ito ang lahat ng bagay. Naghanda ako ng napakaraming bagay. Hindi ko alam kung aling epekto ang pinakamaganda. Diretso na nawala ang ginto.
Wow! Ito na ba ang sinasabing espiritu ng Diyos? Parang nabawasan ang mga dumi sa katawan ko. Wow! Ang gwapo na ng taong ito. Wow! Ang langit na mata na itinuro sa akin ni Lang Shen, pinalakas din. Napakalakas naman ng kapangyarihan ng Diyos na ito. Mukhang yung mga bagay kanina ay mga daang taong ginseng lamang. Ang pinakamainam sa pagproseso ng Diyos na enerhiya. Mukhang kailangan kong makakuha pa ng marami. Ang ginseng na ito ay mahigit 100,000 bawat piraso. Sana makabenta ng mas maraming pera ang batong manok dugo. Kung hindi, hindi namin kayang magbigay ng ginseng. Congratulations, dumating na ang 2 milyon. Ginoong Fu, narito ang iyong bloodstone. Nagpasya kaming tulungan kayong ipadala ito. Pagsisikapan naming makuha ang pinakamataas na presyo. Ang 2 milyon na ito ay kaunting pagpapahalaga ko. Narito ang imbitasyon para sa auction. Kung mayroon kang ibang mga item na ibebenta. Hiningi ko sa isang tao na dalhin ang imbitasyon sa iyo. Mukhang interesante ang auction na ito. Salamat kay Boss Zhao. Nakita ang balanse na, 2,250,000. Binabati kita sa pag-akyat sa Antas 12. Na-unlock na ang bagong tauhan na si Baiwa Xianzi. Baiwa Xianzi. Hindi ko alam kung may balita siya sa kanyang mga kaibigan. Ang aking langit na damo ay mula sa mundo. Ito ay pinalakas ng espiritu ng kahoy. Pagbalik sa langit, tila hindi ito akma. Ano ang dapat gawin? Ito ay pinagsama mula sa 100 taong ginseng. Hindi ba't ito ay espiritu ng mahika? Ngunit ito ay kakalabas lang. Ang mga iyon ay masyado ng kakaunti. Para lang sa Diyosa ng mga bulaklak, kailangan kong makakuha ng mas marami sa mga nakaraang araw. Sanggol na ginseng ha. Buti na lang at may ganitong mahalagang batong pugon. Nandyan ito. Walang problema sa paglikha ng marami. Sa mga nakaraang araw, nakahanap na naman ako ng maraming ginseng. But I am glad my current resources are not too thin. This box will definitely refine the celestial energy that the fairy wants. I wonder what kind of reward the fairy will give. So much celestial energy. It is truly refreshing. I need to quickly take a photo for the 100 flowers fairy and send it over. Prinsesa ng mga bulaklak, tingin mo, sapat na ba ang mga espiritu ng kahoy na ito? Diyos ko, ang dami ng purong espiritu ng kahoy. Kaibigan, talagang napakahusay mo. May pag-asa na ang aking Tianling grass. Ibinibigay ko sa iyo ang mga halamang ito. Isang munting pasasalamat. Ito ang Tianling grass. Napakabango ng buhay. Pakiramdam ko mas amoy pa nga kaysa kanina. Ang dami pang amoy kahoy na engkanto. Nakakapagpasaya pa. Ginoo Fu, nasa bahay ka ba? Nakikita ko sa butas ng pinto nyo. Maraming usok na lumalabas. Ayos ka lang ba? Ginoong Fu. Hindi naman iisipin ni Ginang. Liyo na ang pambihirang aura. Ay usok mula sa apoy, di ba? Ang sira-sirang inuupahan na ito. Hay, mas mabuti pang magpalit na ako ng tirahan. Ginoong Fu. Ginoong Fu, ikaw. Walang anuman, hindi ito apoy. Nandito ako. Talagang kahanga-hanga ang insenso na ginawa ni Ginoong Fu. Nakahinga lang ako ng kaunti, at parang mas naging masigla ako. At saka, parang si Ginoong Fu ay mas gwapo na kaysa dati. Parang may kakaibang aura siya. Epekto sa pagpapaganda ng hitsura. Mas malakas ang espiritu ng Tianling grass. Tinatayang mas malakas ang epekto nito. Oh, tama. Ito ang paanyaya para sa auction. Ipinadala ito sa akin ng may-ari ng lugar ng sugal. Salamat sa iyo. Pasensya na at kailangan mong maglakbay. Walang problema, hindi na abala. Sige, aalis na ako. Oh, tama nga. Sa susunod na auction, pupunta rin ako. Kung gusto ni Mr. Fu, maaari siyang sumama sa akin. Pwede siyang sumama sa akin.
Yung Miss Leo ay nakapagpaalala sa akin. Ang Tianling Grass ay naglalaman ng napakalaking buhay. Naalala ko dati sa mall. Mayroon ding mga pang-detox at pampaganda ng balat na pill. Kung magagamit lang natin ang pugon na bato para pagsamahin ang dalawang ito. Di ba't magiging isang malaking kalaban sa auction? Alam ko na walang imposible sa mall na ito. Talagang may sining ng paglikha ng elixir. Nagtagumpay. Ito ang elixir para sa kabataan. Ang epekto ng bagay na ito, tiyak na lampas sa anumang produktong pampaganda sa mundo, kapag nailagay na sa auction. Ang mga mayayamang kababaihan tiyak na mag-aagawan. Sa oras na iyon, mag-aalala pa ba ako sa kakulangan ng pera? 3 lang ito, masyado pang kaunti, kailangan kong magmadali at gumawa pa ng ilan. TSK, masyadong maliit ang lugar na ito. Napakadaling mapansin ng iba. Kailangan kong lumipat ng tirahan bago ako mag-produce ng marami. Wow! Ay, dito na lang. Sapat na tahimik at maluwang. Magandang paningin ni Ginoong Fu. Ang bilya na ito, sa kabila ng lokasyon, at pagiging pribado, ay talagang namumuna. Aasikasuhin ko ang mga papeles para sa iyo agad. Magsimula ka na. Ito ang nararapat. Ngayon, mayroon akong yaman na milyon. Malapit na ang oras ng auction. Kailangan kong magmadali para makagawa ng elixir ng kabataan. Kulang tayo ng mga tao para subukan ng elixir. Inimbitahan ko si Ginang. Leo, hindi ko akalain na darating siya ng ganito kabilis. Si Ginoong Fu ay lumipat sa bagong tahanan. Hindi pa kita na-congratulate. Anong nangyari sa kanya? Baka kakaiyak lang niya. Miss Leo, huwag kang mag-alala. Pasok ka na. Miss Leo, anong meron sa'yo? Wala naman. Ano ito? Ito ang bagong item na gusto kong ipasubok sa iyo sa auction. Pang-aliw sa mukha. Sa bukas na auction, ito ang titingnan natin. Pang-aliw sa mukha. Talaga bang nakakabata at nakapapaganda ito? Miss Leo, ang kamay mo. Wala, aksidente lang na nagilaan. Kailangan talagang subukan ito. Inumin mo ang formulang ito para sa kagandahan. Wow! Ito ay talagang isang himala. Sa auction bukas, tiyak na magiging patok ito. Dalawang bisita, pakiusap. Anong nangyari? Sila ang aking stepmother at stepsister. Kahapon, may sugat siya sa pulso. Hindi naman siya ang may gawa, di ba? Yung stepmother ko, gusto lang akong ipakasal sa isang matandang lalaki na higit sa 6 sa kanlurang bayan. Para sa kanyang tunay na anak, na siya ring naglalatag ng daan para sa stepsister ko. Palagi akong hindi samasang-ayon. Nagkaroon kami ng pagtatalo kahapon. Hindi ko inasahan na makikita ulit namin ngayon. Anak na babae, kahapon, ang bilis mong umuwi. Hindi ba dahil sa kanya yon? Kahit na anong sabihin mo, ikaw ang aking anak na babae. Paano mo masasabing kasama mo ang ganitong lalaki? Nagsasama kayo. Kung ang iyong kapatid na babae ay may kahit kaunting dignidad,
Hindi na sana ako mag-aalok na ipakilala ka sa kasal. Sasabihin ko na sa'yo, tapos na ang usapan doon. Pera pang kasal lang ay 10 milyon na. Mas mabuting magpakabait ka na. Huwag kang makipag-ugnayan sa mga lalaki na hindi mo alam kung anong klase. Nasira ang pangalan ng pamilya namin, Leo. Yung taong walang maayos na asal. Ikaw. Ano bang klase kang tao? Karapat dapat ka bang makipag-away sa akin? Tingnan mo naman ang itsura mo. Malamang hindi mo pa kayang bumili kahit isang baso ng alak sa auction. Siguro nga. Gusto pang matutunan ng mga bayani na negal iligtas ng babae. Ay nako, Ginoong Fu, Ginang. Leo, sa wakas, nandito na kayo. Magandang balita, napakalaking balita. Ginoong Fu, ang inyong Balang Chicken Bloodstone. May nag-alok sa likod ng eksena ng 100 milyon. Diretso na itong kinuha. Matapos ibawas ang komisyon, ang natitirang pera ay agad na mapapasok sa iyong account. Paano mangyayari yan? Hindi pa nagsisimula ang auction. May nagbid na ng ganito kataas. Diretso ng binili. Iyan ay Bahrain Bloodstone. Isang kamay lang sa buong mundo. Mabilang na mga bagay. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nitong Ginoo. Para mapahiya ang ginang na ito. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa ganitong klase ng tao. Wala siyang panlasa. Maraming tao ang nakikita ang halaga niya. Ginoo Fu, naghihintay pa ang may-ari ng auction house sa'yo. Ikaw ang mamaya gabi. Pinakamahal na bisita. Tuloy po, tuloy po. Itong batang ito. 100 milyon. Yung mura kong stepsister. Kailan siya nakasama ng ganitong tao? Ito ang aming may-ari ng auction house. Ito ang nasa aking stone gambling site. Nakuha ang Balang Chicken Bloodstone kay Ginoong Fuma. At ang nasa tabi niya ay ang kanyang kaibigan na si Ginang. Leo. Matagal na akong nakarinig sa iyo. Matagal nang sinabi ni Lao Jiao tungkol kay Ginoong Fu. Ngayon na nakita kita, talagang hindi ka pangkaraniwan. Sang-ayon ako. Mukhang mas kaakit-akit si Ginoong Fu kaysa dati. Mas may karisma siya ngayon. Dahil dito, Ginoong Fu, nais makipag-usap kay Ginoong Li tungkol sa isang negosyo. Mayroon bang mga item na ibebenta? Ang amoy na ito ay talagang napakabango ng gamot. Hindi ko alam kung ano ang bisa nito. Ang Pile Doris na nagpapanatili ng kabataan ay natural na para sa pagpapanatili ng kabataan. Isa talaga itong Pile Doris na nagpapanatili ng kabataan. Ito ay tiyak na isang napakahusay na gamot. Inay, anong ginagawa mo? May naririnig kang anuman. Mukhang may malaking balita tungkol sa kung ano ang sinasabi. Mga tabletang nagpapanatili ng kabataan. Mga tabletang nagpapanatili ng kabataan. Oo, walang nakalagay sa listahan ng mga item na ito. Boss, ipapasa ko na sa inyo ang usapin tungkol sa pangmukhang Pile Doris. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin naming masisiyahan kayo ni Miss Leo. Sige, aalis na kami, ingat kayo. Siguradong nag-usap na sila ng maayos. Bibili ako ng pang-beauty pill para sa ate ko. Yung babae, hindi na talaga tayo tinitingnan. Laging sumasalungat sa atin. Kung makuha niya iyon, mas magiging mayabang pa siya. Hindi pwedeng makuha niya yun, hindi pwedeng. Maghahanap si mama ng paraan. Maraming salamat sa pagdating ng lahat. Huwag na nating palawigin pa. Opisyal nang nagsimula ang paligsahan ng Oksayon ngayon. Mukhang maraming kilalang tao ang dumalo sa Oksayon ngayon. Sa Oksayon ni Boss Lee. Maraming nakatingin. Sa Oksayon niya. Hindi ba si Miss Leo na biyenan at nakababatang kapatid niya? Bakit nasa tabi nila? May kasama pang isang matandang lalaki. Tingin ko, ganito ang kanilang postura. Mukhang hindi sila makakalabas sa liwanag. Baka may mga lihim silang balak, laban sa atin. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang pinaplano. Pangunahing gamot, sikaping pakinggan. Kaya nitong marinig ang mga tunog mula sa libo-libong milya. Ito na yun. Boss Chen, kayo ang pinakamalaking developer ng lupa sa kanluran ng lungsod. Sino ba ang may-ari ng auction na ito? Ikaw ba? May pera ka? Sandali, yung pang-ayos ng mukha na pill. Kailangan mo talagang tulungan akong mabili ito, ha? Oo, Uncle Chen. Dati, ang nanay ko. Pero kailangan kong ipakilala ang aking ate na magpapakasal sa'yo. Pero sumama siya sa kung ano man na si Fuma. Naging matatag na siya. Kung makuha natin ang pangmatagalang pabango,
Matutulungan natin silang mapigilan ang kanilang tapang, di ba? Oo nga. Sige, sige. 好说。 Ay. Pero nangako ka sa akin, kapatid mo. Ay nako, Tito Chen. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Basta't makuha ko ang gamot na ito. Tinitiyak ko na sa gabi na ito. Ang kapatid ko ay tiyak na pupunta sa kwarto mo. Ayos lang yan. Sila ay talagang gustong gumamit ng ang ganitong kasamaan at panlilinlang. Ginoo Fu. Anong nangyayari sa'yo? May problema ba? Wala naman. Basta, ang paligsahan sa auction ng rejuvenation pill, maaaring mas magiging masaya, kaysa sa inaasahan natin. Kung gusto nilang kunan ng video, at sadyang hinanap pa ang taong nagbayad ng malaki, sige, tutulungan ko silang itaas ang presyo, para mapalakas ang kanilang benta. Ngayon, ay isa sa mga pangunahing, misteryosong mga paninda sa paligsahan. Ang tawag dito ay Zhuang Yandan. Napatunayan na may napakagandang epekto sa pagpapaganda ng balat. At nakakabawas ng tanda ng pagtanda. Ito na iyon. Ang auction na ito ay hiwa-hiwalay na pagbibenta ng bote. Ang auction na ito ay hiwa-hiwalay na pagbibenta ng bote. Ang panimulang presyo ng unang bote ay 2 milyon. Ang bawat dagdag na presyo ay hindi dapat mas mababa sa 100,000. Pampabata na elixir. Talagang may ganitong kakaibang bagay sa mundo. Ang auction ni Boss Lee. Ang mga ilalabas na bagay ay tiyak na totoo. 220,000, kukunin ko. 250,000, 170,000, 1 milyon. 4 na milyon. 1 milyon ng isang beses. 6 na milyon. 600万。 7 milyon. 9 na milyon. Ang taas ng tumaas ng presyo na ito, baka hindi na sila makipagsabayan. Mag-alala ka, kasama mo ang mabuting amain at nakababatang kapatid na babae. Bakit mo basta-basta lang iniwan? Boss Chen, sa tingin ko, sadyang nakikipag-away siya sa'yo. Oo, sigurado ako dyan, yung si Mr. Fu na sama-sama sa ate mo. Hindi tayo pwedeng talunin sa laban na to. 1 milyon. 2 milyon, 2 beses. 10 milyong 3 beses. Nakuha. Binabati ang may-ari ng pera sa kwarto 4. Bilisan nyo, ibigay nyo sa amin ang elixir. Talagang magandang bagay. Nakakaaliw lang amuyin. Mukhang. Kayo dalawa, tungkol sa ipinadalang pangganda na pil. Talagang nasisiyahan ako. Anong sinabi mo? Itong pangganda na pil ay ikaw ang nagpadala. Kailangan ko talagang magpasalamat, o hindi. Pasalamat sa inyo na naghanap ng boss na ito. Napakaheneroso niya. Itinaas mo ito sa 10 milyon. Presyo ng bote. Hindi. Nagsisinungaling ka sa amin. Pangalan mo ay Fu. Nagawa mo pa akong mahuli. Hindi kita palalampasin. Magsisinungaling. Kaysa sa inyo dalawa, na nakipagsabuatan kay Boss Chen, kahit na isakripisyo ang inyong kadalisayan, ang ginagawa ko ay mga lehitimong paraan sa negosyo. At saka, lahat ito ay naitala, mamaya. Ibibigay ko ang mga bagay kay Miss Leo. Ipasa mo ito kay Ginoong Leo. Hindi ko akalain na magagawa ninyo ito. Hindi kayo palalampasin ng ama. Ginoong Fu, huwag mong sabihin sa ama, ate, kami ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Maging mapagpatawad ka sana. Patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Kung malaman ni Papa, tayo na ang wakas. Boss Chen, hindi pa tapos ang proseso. Saan ka pupunta? Hindi pa nga binibigay sa amin ang 10 milyon mo. Ha? Ito. Ginoong Fu, talagang salamat sa iyo ngayon. Sa pagtulong mo sa akin, hindi ko alam kung paano magpapasalamat, basta tinulungan kita lang naman. Kung hindi dahil sa bagay na to, hindi rin ako makakabenta ng 1 milyon na halaga. Nakita ang balanse na 32 milyon at 500,000. Mag-upgrade sa antas 13. Ay unlock ang tauhang Leigang. Ang na-unlock ngayon ay si Leigang. Siya ba ang sinasabi ng ina at anak? Walang duda. 没错。 Mag-ingat, mukhang may sumusunod sa atin. Parang nahalata na nila tayo. Tumakbo. Sino ba?
人呢？ Yun. Sandali lang. Sila. Hindi kaya't ipinadala ko ng stepmother ko. Ano ang gagawin ko? Walang problema. Sumama ka sa akin. Ah. Ang paa ko. Kumusta? Hindi pwede. Sobrang sakit ng paa ko. Ginoong Fu, umalis ka na. Nako, kasama ang sugatang si Yuying. Hindi siya makakatakas. Ang dami nilang tao dito. 这么多， Baka masugat si Yuying. Ay, tama, Leigang. Yung Leigang na na-unlock ko kanina. Walang problema, may paraan ako. Ah. Ikaw. O Diyos ng kulog, ang batang ito ay napapaligiran ng mga masamang tao. Nasa panganib ang kanyang buhay. Nagmamalimos ako sa iyo, naway magpadala ka ng kulog, upang takutin ang mga masasama. Pagkatapos, tiyak na ako'y mag-aalay ng mas marami, na walang katapusan. Ang dami ninyong tao, saan pa kayo makakatakbo? Tumakbo na. Bakit hindi na kayo tumatakbo? Gusto pa kayong magpanggap na bayani at magligtas ng babae. Mukhang mamamatay kayo dito ngayon. Haha. Sa ganitong oras, may oras pa kayong magpadala ng mensahe. Sisimulan kita, bata. 你开始吧。 Tulungan mo ako, Leigang. 上。 Bakit biglang umitim ang langit? Ay, ano ito? Ano ang nangyari kanina? Bakit may kulog? Nagmamasid ang langit sa mga tao. Walang takot sa kaparusahan, kahit dumating pa. Sumpa. 是见鬼！ Oo, 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 nagkataon lang siguro. Bumilis. 走。 Ginoong Fu, ano ito? Ito ay isang maliit na paraan ng panlilinlang. Magsumbong na tayo sa pulis, para hindi na tayo maabala ng mga taong ito. Naiintindihan mo na. Bumalik at nagbalik. Umalis ka. Ginoo Fu, Ginang Liu, yung mga kriminal na nanakit sa inyo kagabi, lahat sila nahuli na. Mga takas na inutusan lang ng iba. Yung nasa likod nila, na mastermind, nahuli na rin. Huwag kayong mag-alala. Salamat sa inyong pagsisikap, sir. Magandang araw, Ginoo Fu. Ako po ay isang reporter mula sa lokal na istasyon. Maari po ba kayong makapanayam? Ginoo Fuma, sa panahon ng panganib, pinrotektahan ninyo si Ginang Liu. Natatakot po ba kayo noon? Kilala ka sa iyong katapangan sa pagligtas ng batang babae sa sunog noon. Ngayon, muli kang nagligtas ng tao. Ano ang nararamdaman mo? Bilang pagpapahayag ng pasasalamat, ako ay nangangako dito. 20% ng bahagi ng Liu ay ibibigay kay Ginoo sa hinaharap. Salamat kay Leigang sa tulong mo kahapon. Walang anuman. Mabait ka, kaibigan. Talagang maganda ang mga handog ninyo sa mundo. Hindi ko na itatago. Ako si Laulay. Matagal na akong nakarinig tungkol sa iyo mula kay Lord of the Land. Sobrang pinuri niya ang iyong inihaw na manok. Naging sikat ito sa langit. Sobrang papuri, Ginoong Lay. Hindi ko alam kung may iba pang kailangan si Senior Leigang. Aking makakaya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maganda ang aking kasangkapang force hammer. Pero ang ingay lang. Hindi pa rin sapat ang lakas ng tunog. Mayroon bang mas malakas na ingay na bagay para magamit ko bilang kasangkapang pang-ritual? Ay, ano ang mas malakas pa sa tunog ng gong? Ito ay gong. Sa pagtama nito, ang tunog ay umaabot sa lahat ng dako. Kumakalat ang tunog sa lahat ng panig. Napakaganda, napakaganda. Tama ito sa aking nais. May koneksyon ako sa maliit na kaibigan. Itong Thunder Shield ay para sa iyo. Kung sakaling may panganib muli, makatutulong ito sa iyong depensa. Binabati kita, natanggap mo ang 9,900,000. Nakatukoy na ang balanse ay 275 milyon. Binabati kita sa pag-akyat sa antas 20. Ay unlock ang tindahan sa kalangitan. Bigating produkto, Zuan Shui Bing Lian. Ay, hindi ko akalain na sa pagkakataong ito. Ang I unlock ay ang pinakabagong produkto. Tingnan ko nga, Zuan Shui Bing Lian. 冰莲？ Ano ba to? 什么东西啊？ Para sa pagpapalago ng espiritu, paglilinis ng hangin, kailangang itanim sa banal na tubig. Banal na tubig.
Subukan mong pinuhin ito sa isang pugon na bato. Sila pa ang umatake sa akin. Di katakatakang isa siyang binhi ng kalangitan. Ginoo Fu, hindi ko ba naabala ka ngayong gabi? Oh, oo nga pala. Sa loob ng ilang araw, ay ang aking kaarawan na handaan. Dumating ako para magbigay ng imbitasyon. At saka, ito ay mga merienda na ginawa ko mismo. Dumaan din ako para bisitahin ka. Ginoong Leo, napakamahiyain mo naman. Pasok, pasok. Ito ay napakakakaibang bulaklak, napakaganda. Ito ay yellow na lotus, nakabilang sa mga bihirang uri, napaka-espesyal. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Huwag mong hawakan. Yu Ying. Bakit natuyo ang yellow na lotus? Baka na-absorb ito ni Yu Ying. Yu Ying, Yu Ying. Mukhang kailangan kong gumamit ng langit na mata. Talagang na-absorb. Ang layunin ng yellow na lotus ay mag-imbak ng espiritu. May sira ba ang espiritu ni Yu Ying? Kaya ba't kusang pumunta ang ice lotus sa loob niya? Yu Ying, kumusta ka na? Anong pakiramdam? Parang naaalala ko may isang bagay. Yung kanina sa labas. Si Zuan Shui Ice Lotus iyon. Isang espiritu sa mundo ng mga engkanto. Paano mo nalaman? Nasa isip ko. Biglang dumami ang mga kakaibang piraso ng alaala. Itong halaman ay nasa alaala ko. Pero kahit gaano pa karami, talagang hindi ko na maaalala. Ang mga alaala noon, sa kanyang alaala, may mga bagay mula sa mundo ng mga Diyos. Mukhang hindi basta-basta ang kanyang pagkatao. Kung hindi mo maaalala, huwag mo nang isipin. Pupunta ako para maglagay ng tubig sa iyo. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Maaari mo pa bang gamitin ito? Hindi ko rin alam. Mukhang hindi pwede. Mga bagay sa pamilihan, kung talagang makakapagbigay ito ng kapangyarihang supernatural, hindi ito magiging katulad ng sa mga nobela, na makakapagpaakyat sa tao sa langit, di ba? Kung ganun, maaari ko rin bang subukan? Anong nangyari? Wala, nagulat lang ako ng kaunti. Huwag mong sabihin ito sa ibang tao ha. Ginoong Fu, alam ko na hindi ka basta-basta. Tungkol sa bagay na ito, sisiguraduhin kong hindi ko ito sasabihin sa iba. Medyo mahigpit ang aking ama sa akin kamakailan, kaya hindi na ako magtatagal. Oh, tama nga pala. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sige. Ang pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay talagang walang katapusan. Sa mga nakaraang araw, nagastos ako ng maraming magagandang bagay. Mga lihim, elixir, jade, at espiritu. Sa 100,000,000 ipon. Nagamit ko na ang kalahati nito. Kailangan ko pa ring mag-isip ng paraan para kumita ng pera. Magandang araw, Ginoo. Naipadala na ang 20% na dividendo ng Leo Group noong nakaraang buwan. Sa iyong account, mangyaring suriin ito. Binabati kita, pumasok na ang 20,000,000 RMB. Umakyat ka na sa antas 21. Naka-unlock na ang bagong tauhan na si Jinu. Oo nga. Kaya noong una, nagpasalamat si Leo sa akin. Binibigyan pa niya ako ng 20% na bahagi. Napaka-timing ng pera na ito.
Tingnan mo, Nyob. 是牛郎织女那个织女吗？ Hindi rin alam kung ano ang hinihiling nitong Nyob. Taon-taon nagkakaroon ng mga ulap na damit, pero limitado ang pangangailangan ng mga Diyos sa langit sa kasuotan. Nakaimbak ang inventaryo, nakakalungkot talaga. Itong tela, itong kalidad, itong kinang. Mababa ang benta sa langit. Pero dito sa lupa, ito ay isang mataas na luho. Mag-aalala pa bang mabenta? O, Diyosa ng mga mananahi. Nakita ng binata ang mga ulap na hinabi ng Diyosa. Namangha siya sa kagandahan nito. Kung nais ng Diyosa, maaaring maging kinatawan ng Diyosa sa lupa. At magbenta ng mga celestial na damit. Ang kita ay hatiin, 60% para sa Diyosa. Hindi ko alam kung ano ang iyong palagay. Bihira ang isang kaibigan na kasing maingat mo. Maraming mga tela dito sa langit, talagang napakarami. Kung maibebenta mo ito sa mundo, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Ngunit hindi ko alam kung paano mo ito ibebenta. Huwag kang mag-alala, magandang binibini. Mayroon na akong paunang plano. Ang diwata ay kailangan lang magbigay ng suot sa langit. Hintayin na lang ang bayad. Sige, ito ang sample. Ipapadala ko na sayo. Wow! Mas maganda pa ang actual kaysa sa larawan. 更好看。 Basta may magsuot lang nito, kahit na may sample na, hindi na mag-aalala na walang bibili. Tungkol sa taong ito. Ginang, Leo, siguradong puno ng mga mayayaman ang kaarawan. Kapag nagpakita si Ginang, Leo na nakasuot ng damit na ito, ay, tiyak na hindi siya magkakaroon ng problema sa pagbebenta. Ito ang damit na isusuot bukas sa salo-salo. Ay, papress mo ito. Ito. Bakit ganito? Ito ay espesyal na inihanda ng tatay sa Paris, para sa akin. Miss, hindi ko alam kahapon ay maayos pa ito. Uy, nasira ang damit. Talagang hindi magandang pagkakataon. Tulad ng ganitong kaarawan, wala man lang akong maayos na damit pang balya. Ate, hindi ka ba mapapahiya bukas? HMPH, aking mabuting ate. Kung hindi dahil sa'yo, bakit naman ako pipilitin ng nanay ko na pumatay? Kahit na para lang iligtas ako, ipinasa pa ang lahat ng kasalanan sa sarili niya. Isang maliit na kaarawan lang ito. Gusto ko lang itong sirain. Ano ang gagawin natin, ginoong ito? Kailangan nating bumili o mag-order muli. Wala nang oras para doon. Ginoong Fu. Ginang, Leo, kamusta na ang paghahanda para sa iyong kaarawan? May inihanda akong maliit na sorpresa para sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Dito ako. Maaaring may mangyaring nakakagulat. Yung gown na isusuot ko bukas sa salo-salo, nasira ng iba. Sa maikling panahon, maaaring hindi ako makahanap ng kapalit. Walang anuman. May paraan ako, maghintay ka lang sa akin. Ito na ang sinasabi mong sorpresa. HMM. Ito. Ang ganda ng tela Hindi pa ako nakakita nito kailanman. Gawa ito ng kaibigan ko. Sa totoo lang, kailangan din niyang may tutulong sa pagpapalaganap. Buksan ang daan para sa benta. Hindi kaya magagalit si Ginoong Leo, di ba? Syempre hindi naman. Malaking tulong din ito sa akin. Ginoo Fu, mag-alala ka lang. Bukas, hindi kita bibiguin. Ay, matagal nang nagsimula ang salo-salo na ito. Bakit hindi pa lumalabas ang ate ko? Narinig ko na ang gown niya. Ay gawa ng isang kilalang master. Isang piraso lang ito. Kaya pala ganun. Ang saya ng mga ate ko, sobrang excited sila. Mamaya, baka magkaano siya. Wow, ang ganda-ganda talaga ni Miss Leo. Yung suot niyang damit. Grabe talaga. Anong brand yan? Hindi ko pa nakikita ang ganitong material at disenyo. Tama nga si Miss Lee's sister, hindi siya nagkamali. Tiyak na obra maestra ito. Ay, gusto ko rin ng isa. Imposible. Nandyan na naman si Pamama. Bakit siya palaging swerte? Kuya Pamama. Marami kang natulungan sa ate mo kamakailan. Kung hindi siya magiging ganito kaastig. Palagi na lang siyang nakikisama sa iba.
Sige nang. How, sa totoo lang, ano bang klaseng tao ang kapatid mo? Alam ko. Pero parang napakadali mong sabihin. Parang nakalimutan mong anong klaseng tao ka. Yun ay isang hindi pagkakaintindihan. Ako. Nakababaihan. Pinalitan ng nanay mo ang lahat ng kasalanan mo. Sabi niya, bata ka pa. Nakiusap siya sa tatay mo para sa iyo. Akala ko ay magiging maayos ka na. Ngunit ngayon, mukhang nagkamali ako. Yung damit kahapon ay nagkakahalaga ng 500,000. Pagkatapos ng kasiyahan. Siyempre, may mga pulis na lalapit sa'yo. Mag-isip ka ng mabuti. Kung paano ka makakaligtas sa kaso. Talagang nakakatulong ito. Maraming tao ang nag-i-add sa akin ng friend. Medyo nauubos na ang mga gawa ni Weaving Girl. Ang fairy na si Chenny ay sikat sa mundo ng tao. Ito ang unang batch ng mga order at kita. Tingnan mo, nasiyahan ka ba? Sobrang nasiyahan ako. Kaibigan, tunay kang swerte ko. Ang dami ng mga order. Sa wakas, maaari ng buong puso akong mag-operate ng aking makina. Masaya ang pagtutulungan natin. At ito naman, ito ang bagong produkto ng damit na aking nilikha. Fireproof, waterproof, at hindi mapurol sa mga kutsilyo. Ibinigay ko sa iyo. Wow! Talagang karapat-dapat sa isang diwata. May ganitong kapa. Hello, ako ang assistant ng direktor ng high-end fashion brand. Ang Paris Dream Talk. Gusto ng aming mga direktor na makipag-usap sa iyo tungkol sa isang kolaborasyon. Pwede ka bang makipagkita bukas ng 3:00 ng hapon? Ang bilis naman may nakipag-collaborate agad sa akin. Kailangan kong pumunta at tingnan. Sandali lang po, malapit na si Lin Xiao, darating na. Nakakainis, na late pa sa usapan tungkol sa kolaborasyon. Ang bastos naman nitong si Lin Xiao. Hindi na kailangang sabihin pa. Pumunta kami ngayon, para pag-usapan ang tungkol sa pagbili ng tanyi. Handa kaming mag-alok ng 50 milyon, para bilhin ang lahat ng iyong disenyo, at ang mga supply channels. Shaolin, hindi ba hindi angkop ang presyo na iyan? At saka, hindi naman sinabi ni Ginoong Fu na ibebenta ito. Mga bagong yaman. 50 milyon ay mataas na tingin na sa kanya. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta. Yuming, pera na. Kung hindi sapat ang 50 milyon, edi 60 milyon. Huwag kang magpakaarte. Akala ko ay isang high-end na brand. Ang baba naman ng bid. Ay save mo na lang yung pera para sa insurance mo. Tara na. Talagang hindi ka marunong makinig. Ano? Wala akong balak makipag-ayos sa mga ganitong tao. Umalis ka. Agad na ipaalam sa mga awtoridad. Ang handang-handog. Iniharap sa Fuma na ito, na nagbubulag sa akin sa pera. Siguradong hindi siya magkakaroon ng magandang kalabasan. Yung mga tao, sobra na ang pang-aapi. Matagal ko nang naririnig. Ang arogante na binata mula sa Paris na nagsasalita habang natutulog. Ngayon ko lang nakita ng personal. Tama nga. Siguradong tinitingnan nila ang ating damit. Napakabenta. Kaya't ganito ang atake nila sa atin. Mga tanga lang sila. Hoy! Anong sinabi mo? Ipadala mo sa akin ang ulat. Kaka-receive ko lang ng balita, sabi sa online, may problema ang materyales natin sa damit, may panganib na magdulot ng kanser. Nakalabas na pati ang ulat ng pagsusuri. Kanser. Yarn na hinabi ng Diyosa ng sining. Paano ito magiging sanhi ng kanser? Yung ulat ng pagsusuri ay tiyak na may problema. Sila talaga ang may panganib sa kanser. Sila mismo ang maliwanag, kaya't ginamit pa ang ulat ng pagsusuri nila, at pinalitan ito na para sa atin. Kung gusto nilang maglaro, sasali ako sa kanila. Kailangan nilang mapahiya at masira ang reputasyon. Anong balak mo? Ngayon, ang opinyon ng publiko sa labas, ay tila nalubog na ang batang may apelyidong Fu, at ang kanyang mga luma at sira-sirang damit. Oo, Lin Xiao. Ayon sa investigasyon, marami na ang nag-cancel sa labas. Ang kanilang Chenny, HMPH, mga bagong mayaman. Pati nang ang nakipagkompetensya pa sa akin. Panahon na para bigyan sila ng huling palem. Ang matagal na naming paghahanda para sa bagong serye ng Cloud Brocade. Ilulunsad dito sa loob ng 3 araw. Gawin nating malaking event ito. Tandaan mong imbitahan din si Fuma.
Gusto kong makita ng personal. 所有人面前， Na mapuno siya ng laway sa harap ng lahat. Ito ay malinaw na isang handaan sa Hongmen. Talaga bang pupunta ka? Siyempre, kailangan kong pumunta. Kailangan ko rin silang bigyan ng magandang palabas. Hindi ba tiyon si Fuma? Hindi makapaniwala na nandito rin siya. Sobrang kapal ng mukha. Narinig ko pa na nakakasama ang kanyang damit. Si Ginang. Leo din. Ay nakikisama sa mga ganitong tao. Ay nako, G. Fu. Ginang. Leo. Akala ko hindi kayo darating. Maligayang pagdating. Sa sandaling ito, masisiyahan kayo sa aming bagong produkto ng Paris Dream. Sa totoo lang, hindi kami katulad ng iba na nasa alanganin. Pinaghirapan ni Young Master Lin ang isang malaking palabas. Paano kami hindi dadalo? Pinaghirapan ni Young Master Lin ang isang malaking palabas. Paano kami hindi dadalo? Nandito pala siya. Sana makatawa pa si Young Master Lin mamaya. Ngayon pupunta ako hanapin yung orihinal na ulat ng pagsusuri. Nandito ka lang. Mag-isip ka ng paraan para maantala muna siya. Ay, naalala mo ba yung ginagamit mong Xianli dati? Sa oras ng peligro, subukan mong muling gamitin kung kaya pa rin. Sige. Mag-ingat ka naman. Ginoo Fu, saan siya pumunta? Bakit nag-iwan si Miss Liu mag-isa dito? Siguro sobrang pressured siya nitong mga nakaraang araw. Nag-smoke siguro. Sobrang dami ng CCTV dito. May gamot bang pwedeng magtago sa paningin? Ayon sa iyong pangangailangan, naghanap na kami ng invisibility talisman para sa iyo. Ang presyo ay 1,000,000 yuan. Sa paggamit nito, kailangan palaging may koneksyon sa kapangyarihan ng gumagamit. Buti na lang pagkatapos ng insidente kay Ice Lotus. Nagsanay ako ng mabuti. Kung hindi, talagang mahihirapan ako. Sa wakas nahanap ko na. Mukhang kailangan na nating umalis dito. Nagsusuri na si Lin Xiao ng alarma. Fuma, huwag kang magkakasakit, pakiusap. Hindi kaya ang report sa safe ay kinuha na ng iba, di ba? Agad na mag-check sa safe. Hindi mabuksan ni Lin Xiao ang pinto, tanga. Talento ng engkanto talaga palang magagamit. Sana makatulong ito kay Fuma. Tungkol dito, siguradong may kinalaman si Fuma dito. Huliin mo yung babae. Gusto kong makita. Kung aatrasin ba ni Fuma para saluhin siya. Huwag matakot, Yu Ying. Malapit nang magsimula ang press conference ni Lin Xiao. Kailangan mong pangunahan ang lahat. Ay ayos ang mga tao para habulin ito. Dapat makuha ang ulat pabalik. Mga kaibigan, welcome. Mga bisita, magandang araw sa mga kaibigan ng media. Ito naman ay kay Linda Xiao. At ang kanyang mga pangarap sa likod ng Paris, na nag-aakusa sa akin ng pagkakaroon ng cancer. Ang talagang naglalaman ng carcinogen ay ang bagong produkto sa kanilang press conference. Kayo, paano kayo? Dumating. Sino ba? Ilalagay ko sila sa kulungan. Si Lin Xiao para mapigilan ang kompetisyon. Hindi nag-atubiling gumawa ng pekeng ulat. Binabaligtad ang katotohanan. Pati balak pa nilang pumatay para lang mapigilan. Napakasama ng puso niya. Tapos na. Tapos na. Ano? Swerte ko pa na naniwala ako sa mga chismis na yon. Yun pala, sila ang nagsasabi ng kasinungalingan. Sabi ko na nga, hindi naman mukhang may problema ang damit ni Ginoo Fu. Yun pala, ininggit at siniraan siya. Maaari po bang malaman, Ginoo Fu, ang inyong ID ng reporter? Totoo ba ang sinabi mo kay Ginoong Leo? May ipapaliwanag ka pa ba?
Nakakuha kami ng report. Pakisama na lang kami. Sumama ka sa akin. Pakisuyo, bumalik tayo para magpaliwanag. Sige. Medyo malamig ba? Buti na lang. Nasa proseso ng pagsisiyasat ang mga bagay-bagay. Mahalaga ang usaping ito. Kailangan itong iulat sa itaas. Ngunit maraming media ngayon ang nag-ulat na tungkol dito sa internet. Tiyak na maibabalik ang inyong dangal. Maaari na kayong umalis. Tara na. Sana'y ako ang sisihin. Pagbalik mo kasi, ay palagi na lang akong nag-aalala. Masyadong mabagal ang epekto ng karaniwang gamot sa sipon. Kailangan ng ibang paraan. Yuing, kainin mo 这 ito. 个吃了。 Ginoong Fu. Ano ito? 这是什么？ Pakiramdam ko biglang gumanda ng 一 husto. 下子好了很多。 Ginoo Fu. Palagi kang may ganitong mga kamanghamanghang bagay. Hindi ko alam. Gaano kasaya ang magiging buhay ng babaeng pakakasalan mo sa hinaharap. Magiging masaya siya. Ako. 我，哎， Nakapaglinaw na ang mga balita sa labas. Oy, Dinang. Leo, nakapaglinaw na tungkol sa mga balita. Ang mga order ng Chenny ay tumaas ng husto. Sa isang iglap, doble na ang benta. Congratulations, nakatanggap ng 8 milyon. Umakyat sa antas 23 na unlock ang astrologer. Ay, hindi nagpapatawad ang panahon sa mga Diyos. Lumalala na ang aking pangitain sa malayo. Hindi ko na maaninag ang mga bituin. Paano ko mapagmamasdan ang mga lihim ng langit? Kailangan kong gumawa ng mapa ng mga bituin. Ang Diyos na ito ay talagang tapat. Lumalabas na ang aking pangitain sa malayo. Siyempre, kailangan ko na ng salamin para sa malabo. Ang bagay na ito ng guro ay tinatawag na salamin. Maaaring makatulong ito sa agarang pangangailangan ng guro. Napakabuti, napakabuti. Ang bagay na ito ay talagang nakakakita ng malinaw. Mahal kong kaibigan, talagang napakalaking tulong mo sa akin. Wala akong maibabalik bilang pasasalamat. Itong simpleng sining ng pagbabayang gitna ay ibinibigay ko sa iyo, bilang tanda ng pasasalamat. Napakamisteryoso ng sining ng hula na ito. Marami akong bagong kaalaman tungkol sa hula. Mas mabuti pang maghula muna ako tungkol sa aking kapalaran sa pag-ibig. Ang aking kapalaran sa pag-ibig ay nasa kamay ni Yuing. Ginoong Fu, bakit mo ako tinitingnan? 看着我做什么？ 没什么。 Nais ko lang sanang humingi ng paumanhin sa iyo kamakailan. Dahil sa mga abala na dulot ko sa iyo. Ano bang koneksyon ang meron dito? Kung talagang 是 nagsisisi 真的 ka, 觉得抱歉的话， pwede mo ba akong samahan 那 mamaya? 可以吗？ Sige, samahan kita bukas. Ay, kunin ko na lang ito para sa'yo. Ah, ako. Buwan ng puno. Buwan ng puno. Ano ang ginawa niyo sa kanya? Kung gusto niyong iligtas siya, sumama kayo sa amin. Sige. Fuma, bakit ka rin late alien? Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Kamusta ka na? Kayo po, dito po. Hindi ito lugar para sa inyong dalawa na magkasintahan. Nagpapalitan kayo ng banat at tawanan. Mayroon pa kaming seryosong usapan. Hindi namin alam si Ginoo Fu. Handa ka bang? Linawin para sa anak ko. Lahat ng nangyari sa press conference ay isang pagkakamali. Tatay, bakit ka pa nakikipag-usap ng ganito? Kung ayaw mong pumayag, hayaan mong mapahiya siya. Ah, dahil kay Lin Xiao pala. Mukhang pinagsabihan niya ang bata. Lumabas ka na, matanda na.
Ang angkan namin, ang tanging anak lang namin. Hindi ako papayag na ang anak namin ay mapahamak. Hindi talaga papayag ang aming amo, na mapahamak ka at itong maliit na magandang babae. Ginoo Fu, pakiusap, tulungan mo ang pagmamahal ko sa anak ko. Ginoo Lin. Masyado kang nagmamalasakit sa anak mo. Talagang nakakaantig. Ngunit ang pinoprotektahan mo, hindi naman talaga iyong anak. Anong sinasabi mo? Paano mangyayari iyon? Ang taong ito ay naghahanap ng kapahamakan. Agad mo siyang ayusin. Ginoong Lin, madilim at walang liwanag ang iyong anak. Iyan ay tanda ng kawalan ng anak. Itinakda na sa kapalaran na walang supling. Ang sinasabing bata na ito, mukhang hindi madali ang pagdating, di ba? Talagang nagkaroon ng ilang pagkalaglag noon. Ngunit ako at ang aking anak, nagawa na ang paternity test. Pwede rin namang peke yun. Dahil ang tunay na ama ni Linda Xiao ay nandito. Nandito siya. May ginawa siyang panlilinlang. Pinalitan niya ang resulta ng paternity test. Siyempre hindi mo mapapansin. Ang ibig mong sabihin ay ang butler niya. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Huwag kayong magtiwala sa kanyang salita. Kayo. Ang galing nyo. Hindi. Itago nyo ang mag-asawang mandaraya, at ang batang ito, ay lock nyo sila. Huwag, tatay, huwag. May tao. Pakawalan si Miss Liu, para kay Mr. Fu. Huwag, Master, magpapakita ng tsaa. Naalala ko ang pinagmulan ng pamilya namin, Lin. Halos mapunta sa kamay nitong halimaw. Sana lang. Ginang, Leo, ikinalulungkot kong nagulat kayo ngayon. Ginoong Fu, handa akong ibigay ang kalahating ari-arian ng pamilya Lin. Bilang kabayaran, umaasa akong maunawaan ninyo. Mahalaga na maayos ang mga bagay-bagay. May malasakit si Ginoong Lin. Tinanggap na iyon ni Ginoong Fu. Hindi na rin maaga. Uuna na kami. Huwag mag-alala, Ginoong Fu. Hindi ako si Ginoong Lin na kuripot. Ang mga ipinangako ko ay tiyak na matutupad. Sasakay kayo sa sasakyan ko pauwi. Ginoong Lin, huwag kang lumabas kamakailan, para hindi ka makasagap ng mga maruruming bagay. Umalis na kami. Nakakagulat. Tiyak na naramdaman ko ang kapangyarihan. Kamakailan, ang kapangyarihan dito sa lupa, ay tila dumami ng hindi maipaliwanag. Sa mga taong ito, ako'y ibinaba sa lupa sa mga nakaraang taon. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Mukhang. Sa mundong ito bukod sa akin, si Yang Tianxi, may iba pang tao na makakapag-ensayo ng immortalidad. Ang mga ganitong tao ay talagang malaking tulong. Bata. Pero huwag na huwag kang mahuhuli sa akin. Yung batang iyon ay may kinalaman pa sa iyo. Simulan mo na. Pumayag si Ginoong Lin, kalahating kabayaran ng ari-arian. Isang araw na ang nakalipas, wala pang pumasok, baka may nangyaring masama sa kanya. Mas malamang na umatras siya. Napakalaking ari-arian ng pamilya Lin. Bigla na lang ibibigay sa iyo ang kalahati. Sino ang gagawin ng buong puso? Itong bagay na ito, mas mapagkakatiwalaan kaysa sa biglaang pagkasira. Medyo mahirap ayusin ang mga ari-arian ni Ginoo Fu. Tinawagan na kita ngayon. At saka narinig ko na, si Ginoo Fu ay nagbebenta ng Chenny. Pwede ba akong bumili ng isa? Pumasok na ang pera. At saka sinabi ni Ginoo Lin, na gusto niya ng isang Tianyi. Nakusang loob na humihingi ng Tianyi. Medyo kakaiba naman ito pakinggan. Mukha siyang, hindi interesado sa Tianyi. Basta't pumasok na ang pera, magandang balita pa rin iyon. Tungkol sa Chenny, bukas niya na lang ipapadala. Binabati kita, umabot na sa 1 bilyon. Nakataas na sa level 26. Na-unlock ang bagong karakter, si Yulao. Ngayon lang na-unlock si Yulao. Talagang bagay sa sitwasyon. Magulo ang mga ugnayan sa mundo ng tao. Ang pulang linya ay magulo at magkadikit-dikit. Abala ang matanda hanggang sa mapagod at magulo ang ulo. May sino man dyan na may oras na pwedeng tumulong. Nalaman ko na, nag-aalala siya tungkol sa hindi maunawaan na pulang linya. Hindi ba't ito ang tamang gamitin? Subukan mo ito, senior. Gamitin ito sa pag-aayos ng sinulid. Talagang napakaganda.
Mapagbigay si Shan Xiaoyu. Ako rin ay hindi nagtatago ng lihim. Ako ito, 2 bagong gawa na magkaparehong knot, nasuot ng mga nagmamay-ari, kaya nilang maramdaman ang posisyon at kaligtasan ng isa't isa. Sa oras ng panganib, biglang lilipat sa tabi ng kabilang tao. Mag-ingat ka sa paggamit nito, naway magtagumpay ang mga nagmamahalan. Sa ganitong paraan, hindi na matatakot na mangyari. Noong nakaraang buwan ng kabilugan, yung nangyari na inagaw ka, di ka na nagkakamali, si Yulaw. Tama ang bagay na ito, swak na swak sa akin. Buwan ng kabilugan, isuot mo ang ganitong simbolo ng ating pagkakaisa. Mula ngayon, maaari tayong makaramdam sa isa't isa anumang oras. At kapag may panganib, maaari tayong dumating agad. Napakamahimala ng bagay na ito. Salamat, Ginoong Fu. Ang bagay na ito ay para lamang sa mga nagmamahalan. Kaya't napakamahimala nito, at ito ay nagpapakita na tayo. Sige na, huwag ka nang magsalita pa. Pupunta na ako kay Ginoong Lin, para dalhin ang damit. Ginoo Lin, ito ang iyong hinahanap na langit na damit. Ginoo Lin, anong nangyayari? May nangyaring mali ba? Napakabigat ng espiritu ng immortal. Ang kasuotan na ito ay hindi pangkaraniwan. Mukhang ang lihim na nag-aaral ng alchemy. Tiyak na ito ay isang kabayo na walang duda. Ngayon ay sisimulan ko sa batang babae na ito. Kukunin ang kanyang kapalaran. Hindi mo kayang tiisin ang ganitong kapangyarihan. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin. Paano ito posible? Paano ka nagiging katawan ng Diyos? May panganib si Yuing. Ang kalasag na ito ay naglalaman ng purong kapangyarihan ng langit. Damn, hindi ka ba dapat isang mortal? Fuma, huwag nang habulin. Nakapagtataka na nakatakas siya. Yung tao kanina ay may kakaibang kakayahan. Kaya niyang kontrolin si Ginoong Lin. Walang malaking pinsala si Ginoong Lin. Ang gamit na gusto niya, tila isa rin ito sa mga nasa likod, na nagkokontrol. Mukhang may nagmamasid sa akin. Ano ang gagawin natin ngayon? Dahil nandyan ang ating pagkakaibigan, maaari kitang protektahan anumang oras. Daan nating dalhin si Ginoong Lin sa ospital. Mukhang hindi lang ako ang nag-iisang nakakaalam tungkol sa mundo ng mga espiritu. Hindi ko alam kung yung mga Diyos at Diyosa sa cellphone ko ay makakatulong sa amin. Diyosa ng Habi, may nais po akong itanong. Ngayon, may isang monghe sa mundo na may kakaibang paraan na kayang kontrolin ng iba at nagnanais ng kapangyarihang Diyos. Maaari bang itanong, mayroon bang ibang mga nag-aaral ng pagka-Diyos sa mundo? O may mga Diyos na bumaba mula sa langit? Mahal kong kaibigan, marami ka nang nalalaman. May mahigpit na utos ang langit. Bawal sa mga Diyos na bumaba sa mundo nang walang pahintulot. Ang espiritu ng mga Diyos sa mundo. Karaniwang hindi ito nararamdaman ng mga tao. Sa mga nakaraang taon, isa ka lang ang nakita kong kakaiba. Ako lang, isang nag-aaral ng pagsasanay sa mga Diyos. Ano ba talaga ang pinagmulan ng masamang tagapagsanay na iyon? Nakita na ng doktor, sinabi na ang mga indikasyon ng kalusugan ni Boss Lin ay normal pa rin. Ngunit sa isip, siya ay nakaranas ng malaking epekto. Dapat ay majay gising na siya sa lalong madaling panahon. Boss Lin, kumusta ang pakiramdam mo? Ako. Nasaan ako? Guru Fu, Miss Liu. Nasa ospital si Boss Lin. Nakasigurado ka na. Boss Lin, naaalala mo pa ba? Ano ang nangyari bago ka mawalan ng malay? At yung tao na yun, nakita mo na ba siya dati? Naalala ko lang na bigla siyang dumating sa bahay ko. Hindi na sumasagot ang katawan ko. Medyo malabo na rin ang alaala ko. Parang naririnig ko. Sinasabi niya na kailangang lunurin ang espiritu ng Diyos. At saka, ano ang uri ng Diyos na katawan ni Miss Liu? Kahit na may kaugnayan pa sa pagkatao ni Yuying, naugnay pa rin sa usapin. Mukhang kailangan maging maingat, hindi bababa sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagsasanay ng mga Diyos. Boss Lin, dito ka lang at magpahinga ng mabuti. Uunahin na namin. Sige. Fuma, sinasabi mo yung masamang tagapagsanay. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit gusto akong hulihin tapos biglang tumakas? Dahil ba sa kung anong uri ng katawan ng Diyos? Basta't ang taong ito, hindi talaga sumusunod sa tamang daan. Dahil gusto nating malaman, dalhin natin siya at tanungin para malinaw. Ibig mong sabihin,
Ang mga taong ito na sobrang gutom. Kapag naamoy nila ang amoy ng karne, siguradong magiging mas baliw sila. Mas mabuti pang huwag na silang hayaan na gumawa ng masama sa likod, kaysa sa hintayin silang magtaksil. Yu Ying, tulungan mo akong maghanda ng ilang mahalagang materyales, lalo na yung mga may edad na. Anumang ginseng o jade ay okay lang. Hintayin ang mahalagang batong pugon. I-refine ang mga materyales para maging espiritu ng Diyos. Napakaraming espiritu ng Diyos bilang Pain. Hindi ako naniniwala na hindi siya darating. Nakahanda na ang Pain. Hintayin na lang siyang dumating. Ang purong-puro at masaganang espiritu ng Diyos. Tiyak na ako ay pinagpala ng langit. Hihintayin kong masipsip ko ang mga ito. Tiyak na mapapabuti ko ang aking kaluluwa ng Diyos. Babalik sa langit. Lahat ng akin ay akin na. Matagal na kitang hinintay. Batang ito, may ganito kang mahalagang armas. Matagal na akong nag-aaral, hindi mo ako kayang talunin. Kailangan mo munang hanapin ako bago ka makapagsalita. Bata, hanapin mo muna ako bago tayo mag-usap. Buksan ang langit. Ikaw, ang langit ng Diyos ng mga kabataan. Paano ito napunta sa iyo? Hindi lang yan. Sige, pareho tayong mga nag-aaral ng sining. Bakit ka naglagay ng ganitong kasamaan? Pareho tayong mga nag-aaral ng sining. Hindi tayo magkapareho ng landas. Sandali, siguro. Ikaw rin ay ibinaba sa mundo, di ba? Hindi lang tayo nilalay ng langit. Pati na rin. Hinaharang nila ang ating koneksyon sa mundo ng tao. Sino ba? Hindi mo gustong bumalik sa langit para magtanong ng malinaw. Napababa tayo sa mortal na mundo. Nalaman ko na itong masamang kauto. Sa tingin mo ba talaga siya isang Diyos sa langit? Hindi mo talaga mapapansin kahit na kaunti. Tulungan mo ako, Lei Gong. Ang taong ito ay sobrang galing. Binubuksan pa niya ang gamit ko. Peima, okay ka lang ba? Kakagaling ko lang sa labas. Narinig ko ang isang malakas na ingay. Akala ko nabigo ang plano. May nangyari sa'yo. Patay na ang matandang tao. Ito ang amulet na nahulog niya. Ang siksik ng amoy ng espiritu. Mas matindi kaysa sa espiritu sa bahay kanina. Narinig ko ang matandang tao na nagsabi. Mukhang siya ay ipinababa mula sa langit. May duda ako sa iyong pinagmulan. Malamang may kinalaman ito sa pagpapababa. Agad mo itong isama. Baka makaalala ka ng anuman. Tinatanggihan ka nito. Hindi ako tinatanggihan. Talagang kakaiba. Binabati kita sa pagtanggap ng 2 milyon. Naka-level 27 na. Na-unlock na ang bagong karakter na si Taishang Laojun. Kaya siguro maaari kong itanong, ano ba talaga ang nangyayari? Mataas ang posisyon ni Taishang Laojun. Siguradong alam niya kung ano ang nangyayari. Nasa itaas si Laojun. Ang batang ito ay minsang nakakuha ng bagay na ito, na naglalaman ng purong espiritu ng isang Diyos. Ngunit nang makipag-ugnayan ng isang kaibigan ko, ay tinanggihan. Hindi niya alam kung ano ito. Pakiusap, Ginoo, tulungan niyo po kaming maintindihan. Ito ay espiritu ng langit mula sa tiyanting na nagtitipon ng berde, na malaking tulong sa pag-aaral at pag-akyat sa espiritual. Kung ang iyong kaibigan ay umiiwas, karaniwan ito ay dahil sa pagkakaroon ng hadlang, na sumasalungat sa orihinal na kapangyarihan. Hadlang. Ginoo, paano ba ito? Paano kung mababasag ang hadlang na ito? Buwagin ang hadlang, di ba? Mahal na kaibigan, narito ang aking silid ng paglikha ng gamot. Matagal nang nag-ipon ng alikabok. Napakahirap linisin. Narinig ko na sa mundong ito ay mayroong robot na kayang maglinis ng mag-isa. Hindi ko alam kung ikaw. Maari bang hanapan mo ako? Kung makakapagpasaya ito sa aking mga silid, na maging mas malinis. Isang piraso lang na sirang ban na gamot, kaya ko pa rin itong gawin. Gusto ng lolo na linisin ang robot, madali lang naman. Lolo, tingnan mo ito, pwede ba? Ang galing talaga. Sa mundo, meron pang ganitong kahusay na likha, talagang masigasig ka, kaibigan.
Ito ang bawal na gamot. Inumin mo ito, kaibigan. Buwan. Ito ay gamot na makakapag-alis ng pagbabawal. Agad mong inumin. Puma, naalala ko na ang lahat. 我全都想起来了。 Ang reyna ng langit ay ang pinuno ng mga diwata sa langit. Nasira ko ang kanyang piging ng persimmon. Nainis siya sa akin. Kaya ako ay Naple Ayes sa langit. Ngunit, paano ko nasira ang piging ng persimmon? Talagang hindi ko maalala. Walang problema. Tatanungin natin si Lao Jun ulit. Maraming salamat, Ginoong Lao Jun. Naalala na ng kaibigan ko. Ngunit may mga puwang sa alaala. Hindi ko alam kung may solusyon. Mahigpit na utos ng reyna. Dapat putulin ang ugnayan ng langit at lupa. Normal lang na hindi maalala ang mga bagay sa langit. Tama iyon. Kung ganito ang pag-iisip, para maresolba ito, kailangan mong pumunta sa langit. May paraan ba si Lao Jun para makabalik sa langit? Sa totoo lang. Ngayon, may mga restriksyon sa dalawang mundo. Dahil sa madalas mong pag-akyat at pakikipag-ugnayan, medyo nagluwag na ang mga ito. Kung nais mong makapasok sa langit, kailangan lang na hamin pa ng kaunti ang pagbabawal. Dahil ang kalakalan ay makakapagpaluwag sa pagbabawal. Kaya't palalakasan ko pa ito. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tiyak na maaalala mo ang lahat. Mga kaibigan sa itaas, ako'y narito. Salamat sa mga nakatatandang hindi tumalikod. Marami tayong naging ugnayan. Ngayon, nais kong buksan ang pintuan ng kalakalan. Kung may kailangan ng mga kaibigan sa Diyos, anumang bagay na kailangan sa mundo, kahit anong bihirang bagay, mangyaring ipaalam. Tiyak na susubukan kong hanapin ito, ihatid sa langit. Kung may mga bagay na kailangang ibenta sa lupa, ako'y tiyak na magbibigay ng lahat ng aking makakaya, upang hindi mabaygo ang inyong mga inaasahan. Mahal kong kaibigan, ang rice cooker mo noong nakaraan ay napakaganda. Mayroon ka bang ganong automatikong kawali para sa pagluluto? Wala nang sapat na inihaw na manok sa langit. Magdala ka pa ng kaunti. Sabay na rin ng kaunting inihaw na pato. Mayroon bang pinakabagong disenyo ng damit sa mundo? Ipadala mo sa akin para makita. Gusto ko ng laruan para sa aso. Dapat matibay at hindi madaling masira. Ang dami palang Diyos dito. Magpadala ka sa akin ng mensahe. Ngayon, mas lalong bang ibigay ang mga restriksyon sa langit? Mas mabilis ang pagluwag nito. Kakaiba. Bakit biglang naging tahimik? Kahit yung mga nagtatanong tungkol sa pangangailangan, ay hindi na sumasagot. Baka may nangyaring hindi maganda sa langit, may nagbago ba? Katatapos lang ng transaksyon, may pag-asa na ulit, unti-unting binubuksan ang mga hadlang, kailangang magmadali, biglang naputol. Baka napansin na ni Haring Ina. Biglang naputol ang koneksyon ni Lao Jun. May nangyaring kaguluhan sa mundo ng mga diwata. Natatakot ang bata. Sana'y matulungan ni Lao Jun na maliwanagan ang landas. Bumalik na ang balita mula kay Lao Jun. Nalaman na ni Wang Mo ang tungkol sa transaksyon. Sa gitna ng kanyang galit, nawasak niya ang lahat ng bagay mula sa mundo ng tao. Pinalakas din ni Wang Mo ang kapangyarihan ng pagbabawal. Ngunit ang kanyang mga hadlang ay maaaring magbago. Sa kaarawan ng Jade Emperor sa loob ng 2 araw, walang panahon si Wang Mo para sa iyo. Ito ang huling 2 piraso ng bawal na pil na hawak ko. Sana makatulong ito sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon natin. Pagkalipas ng 2 araw, pumunta tayo sa langit. Ayos ba? Sige. Ngayon ang araw ng kaarawan ni Jade Emperor. Siguradong walang oras si Queen Mother para alamin ang tungkol sa mga bawal. Ito na ang huling pagkakataon natin. Handa na ako.